Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is August 11, 2024. So, ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. So, yung series po natin last time is papiwa natin ng order para sa mga bago lang na tagapanood at tagapakinig ng ating devotion. So, yung series po natin last time is Essential of the Historic Faith. So, yung mga inaaral natin dito is Word of God. Yung mga Bible verse na dinidiscuss natin. So, yung mga paliwanag dito kung magana lang to sa ating devotion is buod. Pero pinaka-point nito is yung nangyari noong unang panahon. So, napaka-importante natin yung malaman yung essence ng mga history noon para mag-grow tayo as a Christian. As yung Christian life natin o spiritual life natin, kailangan mag-grow yan para tayo ay makalugod sa mga Diyos. So, yung sinasalakay natin ng araw is Anatomy of Sin and Temptation. So, anatomy, siguro natin yan, ang best example natin sa Mexico is ang isda. So, anong isda ang matinik? Bangus. Diba yung bangus, sobrang tinik yan. Siyempre tayo, himay-himayin natin yan. Para makuha natin makuha natin yung laman. Kasi sobrang dami tinik yan. Pag di natin himayan, pwede tayong matinik, pwede tayong mawala, say-say lang yung pagkain natin ng isda. So, ganun din yung sa anatomy is, himay-himayin natin yan. Yung mga kasalanan, yung sin and temptation. Alam natin kung ano yung pinagmulan yan, ano nga ba yung mga nagagawa natin yan. And yun. So, yung Bible verse na kaya natin yung araw is 2 Samuel chapter 11 and verse 2 to 3. So, ang sabi dito, isang hapon, pagkagising ni David, umakyat sa bubungan ng palasyo at ang lakad-lakad. Mula noon, may natanaw siyang isang babaeng naliligo. Napakagandang babae. Ipagtanong niya kung sino yun. Sinabi kanya, iyon si Bathsheba, anak ni Eliam, asawa ni Urlas, na isang Herteo. So, si King David is, ilang taon niya nang sinusunod yung Panginoon. Pero dahil na sa sobrang napakaganda ni Bathsheba is naakit pa rin siya. Parang may nangyari sa kanila. Kaya nasayang lang yung ilang taon na pagsunod sa Panginoon dahil nasayang lang, nagkaroon pa rin siya ng ugnayan sa Bathsheba. May namuo pa nga yun yung pag-ano nila. At si Bathsheba is asawa nung isa niyang pinakamagiting na madalipa. So, yun mga kasalanan yun. So, number sa ating, para makakatalaran tayo dumako sa ating katuruan. Idleness leads to devil. So, yung dahil nga sobrang pagkaka-idol niya kay Bathsheba, sa sobrang pagkaka-idol niya sa kagandahan ni Bathsheba, is nag-lead to devil, may nangyari sa kanila. So, number 2, sins give birth to more sin. So, yung pasahan yan is nakangalap yan. Kaya, mas maganda kung may kasalanan at may gawain yung masama is isiyapin na natin mawala para di na ito lumala. And last, God likes expose. So, yun. Kailangan yung Panginoon in-expose tayo sa mabubuti. Pero siyempre tayo as a Christian, yung flesh natin is na-expose tayo sa masama. Kaya mas maganda kung isiyapin natin expose sa Panginoon. So, ilan pa para sa araw na ito na may natutunan tayo sa pakinig at panood at story.